Good morning po. Ang ating pagbati sa ating mga kababayan, sa mga nakikinig sa ating mga dinidiscuss. Ginagawa po natin ito para matulungan ang bawat may suliranin o may problema sa kanilang mga civil registry documents. So may mga sinusunod pong proseso sa pagsasaayos ng mga problema sa documents, kung may mga dapat kayong ayusin. May mga governing rules, guidelines, or laws na ino-observe ang mga tanggapan na may kinalaman sa civil registry documents. So, ang involved ng mga opisina ay katulad ng Local Civil Registry Office, Philippine Statistics Authority, at mga government offices na siyang nagre-require ng PSA copy na document. So marami ang may problema, iba-iba ang problema. Pero sa umaga pong ito, tatalakayin ko po itong tungkol sa malabong PSA copy ng birth certificate. Pwede ba itong maging malinaw? Kasi ito ang karamihan po na problema ng tao, lalo kung gagabitin na siya sa pag-a-apply sa trabaho o kaya magta-travel abroad or magtatrabaho sa ibang bansa. Pag nakita nilang may problema, malabo ang birth certificate, problema talaga po ito. Isa itong balakid kung nakatakda na ang schedule ng travel, tapos ganito ang problema sa document, magkokos ito ng delay at magkokos ito ng gastos. Naunawaan natin po dyan yung ating mga kababayan na kung ilang beses sila nagbabalik-balik daw sa DFA. Good morning dyan po kay Ninang. Salamat doon sa comment niya. Mabibigyan natin ng kasagutan yung naranasan niya na nang magpunta siya sa DFA, dala niya ang kopya ng kanyang birth certificate. Ngayon malabo ang kopya, hindi tinatanggap ng DFA. Kaya kung hindi yan tinanggap, paano magkaroon ng passport? O kung hindi yun maayos. So ang atin pong dokumento dapat talaga malinaw. Malinaw ang ini-issue ni PSA para walang problema ang bawat mamamayang Pilipino. Nais ko lang pong balikan kung bakit po ganoon po mayroong kopya kayo ng PSA copy. Kung maalala po ninyo, o kung para sa inyo pong informasyon, ang birth certificate kasi 4 na kopya yan. Noong panahon po ay isinusulat lang yan ng mga halimbawa nagpaanak. Kasi ang may obligation talaga na magparehistro ng ating mga dokumento, ng ating mga birth certificate, ay yung nagpaanak, o kagaya ng partera or yung midwife noong panahon, lying in, hospital, sila po ang nagpre-prepare nito, at ang nag-anak naman, kukuhaan lang yan ng informasyon kung ano yung maisulat noong naggagawa nito, at hindi na-check yung dokumento, ay doon nagkakaroon ng problema. Talagang lalo kung may namali doon sa ginawang birth certificate ng isang bata at na-submit yun sa Local Civil Registry Office. Ngayon, yung birth certificate po yan, 4 na kopya yan. Ang isa po niyan intended sa document owner, doon yun ibibigay kapag narehistro na. Yung pangalawang copy niyan kay PSA. At yung pangatlo po niyan sa nagpaanak. At ang sa huli, dyan yan sa Local Civil Registry Office. File yan ng munisipyo, kasama yan na ipinapile sa registry book nila. Nakabook po ang bawat dokumento na isinasubmit ninyo. Ngayon, kung yan po ay sulat kamay, kung sulat kamay lang po yan, ang ibig sabihin, pwedeng hindi yan ma-perfect. Yung kopya na meron yung may-ari ng dokumento o yung nagparehistro, yung kopya na binigay kay PSA, yung kopya na binigay po sa nagpaanak at sa munisipyo. Nagkakaiba-iba po yan minsan pag hindi maayos ang pagkakagawa ng birth certificate. At nung panahon na meron na tayong typewriter, tinatype na po yan. 4 na kopya yan.
Ngayon, sa pagbibigay ng kopya, nagkakaiba-iba minsan ang laman. Bakit po? Merong kopya minsan na blanco po. Ang apat na kopya yan kung pinag-type po yan, yung unang kopya maganda yun kasi yun yung tinamaan ng typewriter. Yung sunod po niyan, naka-carbon po. Yung sunod, naka-carbon din. Yung sunod, naka-carbon, 4 copies. Ngayon po, yung apat na kopyang yun ay may kanya-kanyang pinatutunguhan yun, kagaya nung nabanggit ko sa inyo. Ibibigay kay sa nagparehistro, doon sa nagpaanak yung isang kopya, doon sa magulang ng bata na ipinarehistro yung isang kopya. Yung isang kopya ay binigay kay PSA at yung isa po ay sa Local Civil Registry Office profiling. Ngayon, kaya may mga, hindi po yung kaila sa lahat sa atin na marami ang tao na minsan walang laman ang birth certificate. Makikita lang doon yung ibang nabasa. Halimbawa, date of birth, pangalan ng mother, father, yung pangalan mismo nung may-ari ng dokumento, wala, hindi mabasa. Alam nyo po ang dahilan, yun na nga po, ipinag-type po siya, carbonize, hindi nagtala. Yun ang ipinasa kay PSA. Yun po ang na-receive ni NSO pa nung panahon. Kasi nag-start lang po ang pag-submit ng mga documents. Balikan po natin yung mga nakaraang panahon na in-act po kasi ang batas. Nagkaroon tayo ng National Statistics Office noong 1940. Dati po ang Pilipinas wala, hindi pa masyadong marunong ang mga Pilipino, kaya tayo ay ginagabayan ng simbahan ng mga taga-ibang bansa na medyo marunong at mga nakapag-aral na hindi may pagkakaila na ang Pilipino natuto din sa mga dayuhan na higit na nauna na yung development nila, gaya ng mga Kastila na siyang nagsilbing gabay ng mga Pilipino, although nakaranas ang mga mamamayang Pilipino nung panahon ng mga parusa o kung anumang masasalimuot, pero may mga gandang bagay at marami din naman pong nakakatuwa na naitulong sa bansang Pilipinas. Unang-una yung impluwensya nila sa simbahan o ang mga records. Kung pupuntahan po natin ang simbahang Katoliko ay may maayos silang mga records din pagdating sa binyag, sa kasal. Kung walang kopya sa munisipyo, walang kopya ng kasal sa PSA, kapag pumunta ka ng simbahan, minsan may copy pa sila kahit noong panahong 18th century pa. At nare-resolve yung mga problema ng iba nating mga kababayan na walang dokumento. Napunta sila sa simbahan upang makapag-submit kahit delayed na yung kanilang kasal o kamatayan ng kanilang pamilya na kailangan sa pag-process ng mga usapin sa lupa o sa mga properties o kung anumang mahalagang bagay pa na dapat ayusin itong mga naiwang nabubuhay pa. Kaya yun po, nais ko lang na isinishare ko ito, yung ibang bagay, para mabalikan natin kung paano ba talaga nga nag-umpisa ang PSA, saan nagmula. Ngayon po, PSA na tayo. Kailan lang po si PSA? Nang mag-enact lang ang mambabatas natin, 2012. Noong panahong 2012, pinangalanan, inabolish ang NSO, yung apat na opisina ng gobyerno, yung National Statistics Office, Bureau of Agriculture and Statistics, National Statistical and Coordination Board, and may isa pang statistical agency, nalimutan ko po yung isa. Basta apat po yan na inabolish ng government na kung saan pinagsama-sama yung trabaho ng tanggapan ng apat na yun sa tinatawag ng PSA by virtue ng RA 10625 or the Philippine Statistical System of the Philippines na. So ngayon po, yung trabaho noong panahon ni NSO na nag-start po siya, na-enact yung batas NSO 1940, pero nagkaroon ng syempre nagsagawa pa ng tinatawag na implementing rules and regulation na dapat i-observe. Ginawa po ito at halos nag-start po ang NSO ng opisyal na pagtatrabaho halos 1945. Kaya yung mga records o mga pinanganak mo before 1945, inaasahan talagang hindi pa yun na i-book yung mga
birth natin, yung mga ikinasal nung before 1945 o yung mga kapamilya natin namatay before 1945 ay talagang wala pa yan, posibleng walang copy kay PSA. Pero yung iba, nagkaroon na po ng kopya kasi yun na nga, yung iba dahil lang sa kailangang ayusin ang kanilang mga properties o kung anong mga kailangang dokumento na galing pa sa kanilang mga magulang, pwede yung irehistro, nare-register pa po siya, yung mga isinilang before 1945. So yun na nga po, balikan natin uli yung pinag-uusapan natin, yung malabong kopya ng PSA copy ninyo. Muli po, 4 siyang kopya, kaya yung naibigay kay PSA ay malabo, kaya nagkakaroon tayo ng problema. Pero may mga solusyon man po. May mga nagsasabi po na ano lang po daw, pera-pera lang kung minsan. Hindi naman po talaga ganun ang intensyon ng government. At walang puwang po ang sino man na tao na magsasamantala sa nagpapagod na nga sila, naghihirapan na, nagbibiyahe pabalik-balik, hindi nila alam kung anong gagawin doon sa documents. May problema sila. Ngayon, pwedeng may manamantala talaga. Sorry po kung may nagsabi na pera-pera lang, kaya ganyan ang nangyayari sa dokumento. Actually po, ang bawat galaw po ng office, governed by guidelines yan, ng rules and law, may mga sinusunod pong proseso. Pagka malabo po ang document, may gabay po para dyan, may instruction, may clear guidelines kung paano po ayusin. Ngayon, kung malabo po ang birth certificate, pagkuha ninyo, kaya habang maaga po, i-check na ang mga documents ng inyong mga anak. Kung malinaw ba, may problema o wala, ikuha na ng PSA copy. Minumungkahi natin ito na kumuha ng document, hindi para kayo ay magastusan, kundi ito ay pangunahing pangangailangan na hindi man kasi anumang transaksyon, mag-a-acquire ka ng property, mag-a-apply ka ng trabaho, o anumang gagawin mo sa buhay, maibang bansa ka, kailangan mo ang proof of identity. At ito ang pinakamatibay na proof of identity, ang birth certificate. Kaya kailangan na ayusin ito ng bawat isa. At noong panahon, hindi pa maayos ang pag-record, hindi pa aware kahit ang mga employees ng mga nakaupo noong panahon. O yung iba hindi pa masyadong nakapag-aral, kaya kahit sa pagsulat o sa pag-encode, nagkakamali sila o may mali ang spelling, gawa ng kakulangan pa ng hindi pa masyado kumbagang na-improve tayo noong panahon. So sa panahon ngayon, nang dahil sa mga nakakanasan na problema, mahigpit na pag-check ng ating mga dokumento, kasi marami po ang tao, hindi natin hinuhusgahan ang ating mga kababayan, ang ilan nating mga kababayan na nag-iisip na mag-take advantage o nagagamit ng maling dokumento, nakakapag-ibang bansa na hindi naman siya, nagiging siyang empleyado, nakakasingit sa trabaho na hindi naman pala siya kwalipikado, nakagamit ng ibang documents. O may naging sikat at napakagaling na abogado, pero natuklasan na siya ay nameke ng dokumento na na-disbar yun ng matuklasan na siya ay nagdaya ng kanyang dokumento. Hindi niya dokumento ginamit niya. Documents ang kapatid niya ginamit niya para siya ay makapag-aral ng abogasya, na di ba siya qualified pa na mag-enroll ng abogasya hanggang nakapasa siya. So, nagawa siya ng kasalanan ng maging abogado, doon natuklasan na ang pangalang dinadala niya ay sa kapatid niya, hindi kanya. O nadala yun sa hanggang Supreme Court ang kanyang problema at pinagdesisyonan niya na i-disbar, alisan siya ng license sa pagiging lawyer. Yun na nga po. Kaya napakahalaga ng tinatawag na proof of identity, napakahalaga ng birth certificate. Ito yung matibay na ebidensya ng iyong personality. This is the proof of identity. At sa birth certificate nga po, sa pagrehistro nito, ay ikinoconsider na yung first registered document shall be the legal document, the legal recognized document ng isang tao. Kapag nirehistro ito pangalawa, pangatlo,
Yung pangalawa, pangatlo, kinukonsider siyang criminal act under civil registration law at pwedeng makulong ang sinumang nagpaparehistro ng higit sa isang rehistro ng birth certificate. Kaya ngayon, marami ang mga kababayan natin na nagpapile ng petition na makancel yung kanyang birth certificate na isa kasi nadoble